At ang mahal ko ay tuloy-tuloy na po sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Kaya ang lahang mahal ko ay aming inaanyayahang tumayo bilang pagbibigay galang sa dakilang ebanghelyo ng kaligtasan na dadali papangaral ang ating minamahal mangaral, ang ating beloved preacher, Brother Hill Cruz. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher, Brother Bob Giluna. At tayo po muna magkaisa pong dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Opo, dakila mapagpalang ang banal sa langit, sa mga pangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pinagbubukal ng mga biyaya, sa panandalangin ng taong nilangisan, aming minamahal, ginagalang Pastor Evangelista, William Medente, Papa o God, isa pa kami nagpupunin kapasalamat sa bawat yugto ng balagang pinagpanatin ng isan, sa iyong patuloy na pagtuloy sa aming kalagitnaan, patuloy ka na sa amin sa tutuin ng O Diyos. Hallelujah. So bago po yan, isa pa kami buong pagpapakumbaba, himingi ng kabahabagan ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansa sa malakalooban, patawan bawa sa amin, O Diyos. Hallelujah. At sa bahaging ito ng pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa kanang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Sus. Ikaw po ang maglaga ng mga tamang salita sa aking bibig, dalo ng spiritual pala, simple ka ba na anong maintindihan na aming iniibig ng mga baguhan, mga bisita, mga datihan, kung sa aming live broadcast viewers, ito aming samot panalangin sa mga pangyarihang pangalan ng Jesus at aming pinagkaksan sinasaway ang lahat ng hadlan ng kaaway, damos, hinda sa dasan, believe cast out from them and bind the power of darkness and anoint all the world, O Lord. In Jesus we pray. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Rebaso, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Apostol Kristo at nagtigit sa lahat. Ako muna nagpapabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Apostol Kristo na pinagbubukal ng mapagkapala. And we give the more honor and respect to the man of God, to our dearly beloved, honorable Pastor Evangelist Relmeda, the end time problem of God. We love you so much, Mama Pastor. And we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable Sam Pastor Lins Almeda. Greetings and respect to all the beloved children of the whole Almeda family here in the Philippines as well as in US and in Canada. At sa lahat din po natin miniibig ng mga kapamagawa, mga kapatiran, sa lahat at inibig ng mga bisigan dito ngayon, pagin sa lahat po ating blood broadcast viewers throughout the world. A pleasant afternoon and welcome to the family of God. Amen. Everybody say praise the Lord. Beloved sons of God, the best thing that we can do, especially we are in the last days, perilous times, is to seek the good Lord always. Hanapin po natin lagi ang ating mabait na Diyos sa buhay. Seeking the Lord faithfully has wonderful results. This means not merely the absence of conflict, but the experience of forgiveness, a clear conscience, and a spiritual, physical, mental, and emotional well-being that comes from a growing, life-giving relationship with God. Palakpakan mo ating pinakamamalapanon. Kaya nga pag ating pong hinahanap ng buong katapatan ng ating mahanapanon, meron po itong magandang resulta, mga inibig ko. Kaya, ang laging paghanap sa mahal na Panginoon, tayo po ay hindi lang simpleng kawalan ng alitan o sama ng loob, kapaitan at galit, kundi pagkakaroon po ng pagpapatawad, pagkakaroon ng malinis na konsensya, maayos sa pangatawan, mga paglagong espiritual, maayos sa pag-isip at emotional na katalinuhan. Yan po ay pag ating laging hinahanap ang ating pinakamamahal na Panginoon. Those who seek the Lord, nang inibig ko, those who seek the Lord will experience the peace and rest of God. Pag ating pong hinahanap ang ating mahal na Panginoon, andyan po, bibigyan sa atin ng kapayapaan at ang kapahingahan na mula sa Diyos. Kaya ating munang basahin po sa from the book of Isaiah, chapter 26, verse 3. From the book of the prophet Isaiah, chapter 26, verse 3. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. God bless you po. Isaiah Kapitulo 26, versikulo 3. Yung ingatan siya sa lubos ng kapayapaan, na ang pag-iisip ay sumasayo
sapagat siya'y tumitiwala sa iyo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pastor, praise the Lord! So napakiliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan, may ibig ko, kung ating pong iingatan ng katuwid-tuwiran ang lahat ng kahatulan, kautusan ng ating mahal na Panginoon at tayo po'y magtitiwala sa sampalataya at lagi andun ang ating pag-iisip ay sa mabait na Diyos lamang, may ibig ko lagi, may ibig. Andiyan po lagi ang kapayapaan na nagmumula sa ating pinakamamalapanon kung ito po'y hahanapin natin lagi ang katwiran ng Diyos, minibig ko. Kaya nga, sa mga tao hindi naglilingkod sa totoong Diyos, pag mayroong mga pinagdadaanan o alitan, minibig ko, mga problema, karamdaman, kahirapan, o mga dumarating ng kaguluhan sa mundong ito, minibig ko, wala na silang kapayapaan. Hindi nila alam ang kanilang gagawin, may inibig ko. Sapagkat hindi kasi nila hinahanap ang ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit ang kaibahan natin, may inibig ko, dumating man sa atin ang mga grabe mga pagsubok, mga kahirapan, kaguluhan sa mundong ito, may inibig ko, tayo po lagi at peace. Meron po tayong kapayapaan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At magsabing praise the Lord. Napakinggan natin ang kapatiran natin nag-testify kanina, dating drug addict, mga inibig ko. At talaga naman pong sumama ang kanyang buhay at nagkaroon ng karamdaman. Subalit, nang siya po ay magkaroon ng pagkakataon, mga inibig ko, na bahagi ng salita ng Diyos, hinanap niya, lumapit siya sa ating pinakamamahal. At tayo mismo, nakita natin, nagpapatuto kanina, mga inibig ko, kung paano siya nagkaroon ng kapayapaan, binago ang kanyang buhay, nagkaroon siya ng kagalingan, mga inibig ko, pati ang kanyang buhay, binagong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Ating beloved, nagpatuturo ng Sunday, beloved Dr. Pilarca, at his young age, sa 15 years old, mga inibig ko, ay andun ng naulira sila, talagang grabing kahirapan. Andun pa dumating, andun ang kahirapan, ay pagkatapos andun pa mga bisyo, may inibig ko. At dumating ang pagkakataon na talagang wala na siyang kapayapaan. Kaya hinahanap niya ang kapayapaan, may inibig ko. Kaya nga, siya pinagpala sapagkat true dreams, may inibig ko, sa pamamagitan ng panaginip. Nakita niya, meron isang matipunong lalaki na kumukuha sa kanya, may inibig ko. At siya po'y nagising. At isang araw na panood niya ang ating banal gawain sa Channel 13. Nung makita ating minamahal na pastor, siya yung aking napanaginipan. Pastor, praise the Lord. Kaya doon mga inibig ko, hinanap niyang totoo mga inibig ko at siya naglingkod ng pagkatapatan mga inibig ko, nakamtan ang grabing kapayapaan, kagkan mga inibig ko, at triple blessing ang kanilang naranasan mula sa ating pinakamamahal na panahon. Kaya kailangan inibig ko, if we seek Him, madali po tayong mapapatap, kung meron man tayong mga bagay na kung saan ay Amen, praise God. Minsan, may inibig ko, samantalang tayo man din po, minsan ay nagagawan tayo ng mga masama, may inibig ko, pero nagagawa ka agad natin magpatawad sa mga tao na gumawa sa atin ng kasalanan. Hindi katulad ng dati, may inibig ko, na hindi natin magawa ang mga bagay na yan. Wala tayong kapayapaan, may inibig ko. Andun lagi ang pagganti, subalit ngayon, andun lagi ang pagkapatawad na nagmumula sa ating pinakamamahal na panahon. At kung tayo man din nagkakamali, mga inibig ko, during our unguarded moments, nagkakasala tayo, mga inibig ko, andun na pag tayo pinagsumamo yung kapatawaran, andun lagi ang pagkapatawad din ng ating pinakamamalapan. Magpakumbaba ka lamang, inibig ko, at maranasan mo yung kapayapaan na hinahanap ng taong sa mundong ito. Kailangan datnan po tayo ng mahal na Panginoon na malinis. Meron tayong malinis na konsensya, mga inibig ko. Ang ating spiritual ay lumalago, mga inibig ko. Yung emosyonal na katilunan na nagmumula sa Diyos, kailangan natin niya, mga inibig ko. Maglingkod tayo ng pagkatapat. Meron tayong malinis na pag-iisip lagi, upang yung kapayapaan ay mapapasa atin. Kaya nga, mga inibig ko, those who seek the Lord will receive mercy, grace, and help in times of trouble. Pangalawa po yan, mga inibig ko. Pag hinahanap po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano po sabi dito sa Hebrews chapter 4, verse 16? Of Hebrews chapter 4, verse 16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. God bless you. Dito po sa Hebreo Kapitulo 4, versikulo 16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya
upang tayo magsitamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Pag hinahanap natin ang mahal na Panginoon, ang sabi natin ba ng kasulatan na atin nabasa, may inibig ko, magsilapit tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. Pag tayo lumalapit na may pagkitiwala sa mabait na Diyos at ating isinasagawa ang lahat ng kanyang mga kautusan, mga katulan without any mental reservation but rather with an open heart, mga inibig ko. Andyan po lagi, mga inibig ko, ang habag, yung dakilang kahabagan, yung kaawaan ng ating mahal na Panginoon, yan po'y ibinibigay lagi sa atin sa oras ng ating mga pangailangan. Everybody, praise the Lord. Lahat tayo nakaranas ng dakilang kahabagan, kaawaan nating mahal na Panginoon. Pag tayo may mga tagli na karamdaman, mga problema, may inibig ko, at tayo tumangis at umiyak sa ating mahal na Panginoon, at tayo nagpuri, may inibig ko, nag-ayun na tayo, may inibig ko, nandiyan kaagad ang dakilang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, yung ating kapatid na doktor, may inibig ko, sabi niya, simula nang sila lumapit at hinanap ang dakilang kahabagan natin mahal na Panginoon, minibig ko. Isipin nyo, bago siya pumasa ng board exam, meron na siyang karamdaman na eczema, buong katawan niya. At binabendahan niya ito, nag-long sleep, o nag-review, minibig ko. Subat nang siya po yung nag-ayuno, tumangis sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung matapos na yung kanyang pag-ayuno, yun din ang labas ng resulta ng kanyang board exam, nakapasa siya bilang pagiging doktor. Palakpakan mo yung pinakamahal na Panginoon. Naranasan niya yung dakilang kahabagan ng Diyos, kagalingan ng kanyang karamdaman, napasa pa siya bilang isang ganap na doktor. Mainibig ko. Napakinggan natin nung Sunday, mainibig. Lahat tayo nakaranas ng dakilang kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Minsan dumarating sa atin mga problema, karamdaman, para paging karamdaman natin, ayaw na tayong iwanan. Subalit pag tayo nagsumamo, humingi ng dakilang kahabagan sa ating pinakamahal na Panginoon, nandun lagi ang pagtugon ng mahal na Panginoon dahil meron tayong isang totoong pastor na walang sawang, na walang araw-gabi, yung kanilang backup prayer, madaling dinidinig ng ating mahal na Panginoon, ibinibigay lagi kaagad. Kailan mo hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan ng ating pinakamahal na Panginoon. Ebasyo! Palakpak po natin pinakamahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak sa ating dakilang Diyos sa buhay. A biblical example, may inibig ko. Basahin na lang po niyo sa inyong mga tahanan ito. Medyo mahaba po yung 2 Chronicles, may inibig ko. Chapter 14, 8 hanggang 15 po yan, may inibig ko. Na kung saan, Sisera, the Ethiopian, with the host of 1,000 at 300 chariots, and came unto Marisa. Makikipagdigma ito, mga inibig ko. At talaga naman pong sobrang dami, mga inibig. Subalit, siging asa, hindi umasa sa kanyang mga sundalo, kundi bagkus, ano ang ginawa ni King Asa, mga inibig ko? He cried unto the Lord his God and said, Lord, it is nothing with thee to help, whether many or with them that have, whether many of them with them that have power, help us, O Lord, our God, for we rest on thee, and thy name we go against multitude, O Lord, though out our Lord, our God, let no man prevail against us. Hindi siya lumapit sa anumang kanino man manibig sa kanyang, hindi siya umasa sa kanyang mga sundalo, kundi bagkus siya po ay tumangis at umiyak sa ating mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Kaya anong ginawa ng ating dakilang sa buhay, doon sa nagmamayabang na si Sisera na Ethiopian, mainibig ko, sila po ay isang pinuksan ng ating dakilang sa buhay at hinabol ng mga sundalo ni King Asa, mainibig ko, at doon nakuha nila yung maraming samsam, pinagpala silang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pag tayo po ay aasa lamang, magtitiwala sa sampalataya sa Diyos, makakamtan po natin yung great blessing na nagmumula sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya panghawakan po natin lagi yung ating pong pananampalataya, yung kaligtasan natin, lagi nating hanapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lumapit tayo lagi sa ating mga Panginoon. Yung paghanap sa mga Panginoon, yung madama po lagi ang kanyang banal na presensya, mga inibig ko.
Kaya nga, those who seek the Lord will experience the presence of God. Sa lahat na lumalapit, hinaharap ang mahal na Panginoon, ay mararanasan ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. God promises that those who earnestly seek Him will find Him under the new covenant. The presence of God through the Holy Spirit brings strength and comfort to believers, leading them into truth, righteousness, and power. Oh? Pag tayo po ay lumalapit sa mahal na Panginoon, makamtan natin yung kanyang pangako, mainibig ko. Oh? Lagi, pag tayo po ay nandun sa kanyang presensya, maranasan natin ang dakilang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ano po sabi sa Romans chapter 8, verse 9, mga inibig ko? From the book of Romans, chapter 8, verse 9. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. God bless you. Mga taga-Romang Kapitulo 8, versikulo 9. Darawat kayo walang salaman, kundi nasa Espiritu, kung kayo tumitil sa inyong Espiritu ng Diyos. Darawat kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakahalaga ng banal na presensya, ng banal na Espiritu ng ating dakilang Diyos na buhay, minibig ko. At ito yung makakamtan lamang po natin, simula nang tayo nabaptiswan sa tubig, sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon, minibig ko, doon tayo napatawad sa ating makasalanan, at nakamtan natin yung regalo ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon, kung saan dito po ay nakakalakad na tayo ng matuwid sa harapan ng ating dakilang Diyos sa buhay. Nagagawa na nating maglilingkod ng buong katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon, na isasagawa na natin ang lahat ng kanyang kahatulan, minibig ko. Yung mga dati nating masamang bagay na ginagawa, hindi na natin nagagawa yun sapagkat meron tayo ng Espiritu ng Diyos, sapagkat tayo po yung mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pag mayroon kang banal na Espiritu ng Diyos, sabi ng Biblia, after that the Holy Ghost come upon you, you shall have power. Magkakaroon ka ng kapangyarihan. Oh? Ano yung kapangyarihan na ibibigay sa ating mahal na Panginoon, mga inibig ko? Ang sabi man na banal na kasulatan, behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing that enemies that hurt you. Oh? Walang yung kapangyarihan mo, manibig ko, makakamtan mo pag meron kang banal na Espiritu ng Diyos. Maging si Satanas ay yung yuyurakan sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung kapangyarihan po natin, manibig ko, huwag po nating itago po yan, manibig ko. Gamitin po natin yan. Alam at magsabi, praise the Lord. Ibahagi natin ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon upang maranasan din ng mga tao yung dakilang kapangyarihan at yung banal na Espiritu na hinahanap ng maraming tao sa mga iba't ibang panig ng mundo. Maraming tao naghahanap nung kung ano yung naranasan natin. Pag tayo po nandito, ibinubuhos ang mabait na Diyos sa buhay, ang kanyang banal na presensya na kung saan ito hinahanap ng maraming mga grupo ng mananampalataya sa iba't ibang panig ng mundo. Dito lamang yan sa kahabagan ng Diyos, sa gawain ng Jesus Miracle International Ministry, sapagkat dito ba meron siyang totoong tao ng Diyos, totoong propeta ng Diyos, na nanalangin, nagsasakripisyo ng mahabang panalangin upang lahat ng ating mga panalangin daing ay dinggin ng ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya napakalaga na ba ng Espiritu ng Diyos? Sapagkat pag wala kang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon, kayan-kayanan ka ng diablong si Satanas, mainibig ko. Ang pang-apat, mga inibig, those who seek the Lord will be able to stand firm against the enemies, including Satan in his spiritual forces. Oh? Pag ating hinahanap, lagi ating mahal na Panginoon, meron kang kapangyarihan, mga inibig ko, makatayo doon sa mga kaaway, pati na si Satanas sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kaya, lagi natin hanapin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, ang kanyang banal na katwiran, mga inibig ko. Ano sabi po dito sa Ephesians chapter 6, verses 10 up to 18? Kanya lang po. Sa English na lang ito. From the book of the Ephesians, chapter 6, verses 10 up to 18. Finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of His might. Put on the armor of God, that you may be able
to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand the evil day. And having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girded about the truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, herewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation and sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplications in the Spirit, and watching thereunto with perseverance and supplication for all saints. Purihin po ang ating pinakamamahal. Paano daw po tayo makakatayo sa kaaway ng ating dakilang Diyos sa buhay? Sapagkat ang ating kaaway hindi nakikita, mga inibig ko. Kailangan magpakalakas po tayo. Ang sabi ito, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Mga bihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Para tayo titibay, lagi tayong dadalo. Isagawa ang banal na kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Sapagat ang ating pakikipagbaka hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamano ng kadalimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukos sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitastasan. Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magpakatagal sa araw na masama, at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis sa katotohanan na may sakbat na baruti ng katwiran, at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito, itaglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. At magsakyuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mga puyat sa buong katiyakan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Ito po ang gagawin natin, mga inibig ko, upang mapagtagumpayan natin ang kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagat ang kaaway, sabi ng Biblia, ay hindi nakikita. Ito masamang espiritu no, umaaligid, mga inibig ko. Pag nakita isang Kristiyano na kung saan ay paisi-isi sa kanyang paglilingkod, mga inibig ko, urong sulong, minsan dadalo ng Merkules, dadalo ng Bernes, dadalo ng Linggo, minsan wala na, mga inibig ko, doon ka aatakihin ng kaaway, mga inibig ko. Kaya para tayo maging matibay, isagawa po natin ang lahat ng kautusan ng ating mahal na Panginoon. Magmula sa kabanalan, for without peace and holiness, no one can see the Lord. Hindi lamang tayo naging magbanal pag tayo nasa banal gagawain, pag nandun ka na sa ibang bansa, pag sa trabaho ka na, sa school, sa binegosyo ka, kung ano yung gawa ng sanlibutan, yun yung ginagawa, huwag po tayong ganon. Sapagkat ang Diyos ay babalik anytime now. Kaya lagi nating hanapin ang mahal na Panginoon, yung paghanap sa mahal na Panginoon, yung pagsunod sa lahat ng kanyang kautusan, mga inibig. Magtapat tayo sa pagbibigay, sa pagdalo. Humayo tayo, mga inibig ko. Marami nang aanihin, mga inibig ko. Ang gagawin na lang po natin, ipagsabihin natin yung dakilang kapangyarihan natin mga Panginoon. At magsipag-ayuno na rin tayo lagi, sapagkat ating namamalas na ang nalalapit na pagbabalik ng mga Panginoon. Ang mga bulkan ay nag-umpisa na mag-ugaan, mga inibig ko. Migising na sila. Andiyan na rin ang mga salot, mga bagyo, mga inibig ko, mga lindol. Ang napipindong gera anytime now, mga inibig ko. Kaya magsitibay po tayo. Para tayo magsisitibay, kung ano yung tinuro sa ating dearly beloved person, the Lord, the beloved children, mga ko, gawin po natin yan sapagkat yun po ang nararapat. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, ano ang babala ng warning ng ating mahal na Panginoon? Doon sa hindi humahanap at ayaw maglingkod sa ating mahal na Panginoon, na sabi sa 2 Thessalonians, mga inibig ko, chapter 1, verses 8 and 9, ang sabi po dito, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that not obey the gospel of the Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Ito ay babala, mga inibig ko. Babalik ang Diyos, hindi na para ipakumuli sa krus, kundi babalik siya upang maghiganti kanino? Doon sa mga hindi nagsisitalima, doon sa nakapakinig na ng salita ng Diyos, pero ayaw maglingkod sa ating mga Panginoon, maghihiganti siya, walang hanggang kaparusahan.
Saan siya mapupunta? Doon sa kapahamakan, na kung saan ay doon, ang apoy hindi napupugnaw, ang uod ay hindi namamatay, mga inibig ko. Kaya maging maingat po tayo sa ating paglilingkod. Lagi nating hanapin ang kalooban nating mahal na Panginoon. Amen, praise God. Kaya ang pinagagawa natin sa buhay sa atin, lalo sa ating inibig ng mga webcast viewers, mga baguhan. Ano po sabi dito sa Isaiah, Book of Isaiah, chapter 55, 6 and 7, and 1 Chronicles, chapter 16, verse 11. Kaya po. From the book of the prophet Isaiah, chapter 55, verses 6 and 7. Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, to our God, for he will abundantly pardon. From the book of 1 Chronicles, chapter 16, verse 11, seek ye the Lord and his strength. Seek his face continually. God bless you. Isaiah Kapitulo 55, versikulo 6 at 7. Iyong hanapin ang Panginoon samantala ay masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantala siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at naliko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y mapagpatawad ng sagana. Dito po sa unang Kronika Kapitulo 6 ang talatay 11. Hanapin niyo ang Panginoon at ang kanyang lakas. Hanapin niyo ang kanyang mukha na palagi. Purihin po ang ating pinakamamalapan. Palakpakan mo ating Kristo sa buhay. Everybody praise the Lord! Ito po ang pinagagawa ng ating mabedad sa buhay na dapat natin gawin. Lalo na sa ating mga bisita nandito ngayon, ating blood witness viewers. Hanapin natin siya habang siya'y masusumpungan. Sapagkat anytime, kukuhanin na ng Diyos ang mga anak na ng ating mahal na Panginoon. Hindi na sila makikita, mga inibig ko. Kaya habang meron pang panahon na tayo po ay lumapit sa ating sa buhay, hindi lamang yung mga baguhan, maging yung mga ilang Kristiyano na hindi ba ibinibigyan ng 70% ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na panahon. Ito ang tamang panahon. Ibigay mo ang iyong buhay sa ating dakilang Diyos sa buhay. Lumayo na tayo sa kasalanan sapagkat galing na tayo dati dyan. Alam na natin yan, mga inibig ko. Kaya wag na tayong bumalik doon sapagkat it is a fearful thing to fall in the hands of the living God. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kami sa buhay pag tayo po ay hindi lumalapit at hinahanap ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi pa na banal kasulatan, mga inibig ko, seek the Lord and His strength. Seek His face continually. Hanapin mo ang Panginoon at ang kanyang kalakasan. Hanapin mo ang kanyang mukha palagi. Ang paghanap sa mukha ng mahal na Panginoon, ito po yung pagsunod sa lahat ng kautusan, yung mga itinuro sa atin dearly beloved of our pastor, beloved children, may inibig ko, ang mga Bible study, beloved San Pastor, San Meda, dito sa mga kasulatan, sundin po natin yan sapagkat yan po yung nakakabuti para sa atin. At magsabing praise the Lord. Kung gusto mong lumakas ka, lagi kang dadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kahit saan tayo lumipat, mga inibig ko, kahit mainit ang lugar, pag ikaw ay mainit na nagpupuri, mga inibig ko, mas mainit ang banal na presensya ng Diyos na ipadadama sa bawat sa atin. Palakpakan natin na gano'n sa buhay. Everybody praise the Lord! At pag ginagawa natin yan, mga kapatid ko, at hanap natin lagi ang mahal na Panginoon, ang pangako ng Diyos. Job, chapter 36, verse 11. Huling talata na po yan. Maganda na po mawit, manunagtog. From the book of Job, chapter 36, verse 11. If they obey and serve Him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasures. God bless you. Job, Kapitulo 36, versikulo 11. Kung sila makinig at maglingkod sa Kanya, kanilang gugugulin ang kanilang mga karawan sa kaginhawahan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakagandang pangako ng Diyos, mga inibig ko. Ito po yung makakantan lang natin. If we are going to seek Him faithfully, mga inibig ko, paglingkuran natin ng buong katapat at yung mahal na Panginoon. Ang sabi ng Banal Kasulatan, hahaba ang iyong buhay, andyan ang kasiyahan, kagalakan na nagmumula sa ating malamang. Plus, yung kanyang pangako na buwan na yan po'y anytime now.
Kaya nga may inibig ko, pag hinahanap natin ang mabait na Diyos sa buhay, bibigyan tayo ng kapayapaan, kapahingahan. Pag hinahanap natin ang malapanon, nandiyan po mga inibig ko, yung kanyang kahabagan, yung kanyang awas, o sa pangilangit, nandiyan lang ibibigay sa atin. Pag hinahanap natin ang ating malapanon, yung kanyang banal na presensya nasa sa atin lagi, mga inibig ko. At pag hinahanap natin talaga ang malapanon, ng tutuntuo hanggang sa kanyang pinalapit na pagbabalik, mga inibig ko, andyan pa ang kanyang mga pangako, mga inibig ko, mapaglalabanan natin, makakatayo tayo sa kaawin ng Diyos, aapakan natin ang kaawin natin sa pangalan ni Jesus. Kaya maglingkod tayo ng buong katapatan. Anytime now, rapture will take place any moment now. Huwag nating isipin na bukas pa ang ating minamahal ginagawa pa sa very wise. Ngayon niya lagi iniisip ngayon ang pagbabalik para nandun lagi sa banal na presensya na ating pinakamalang panahon at yun ang ating tularan, mga inibig ko. Huwag natin sabihin na malayo pa naman yung February 8 and 9. Anytime, andyan siya babalik, mga inibig ko. Huwag niyo isipin na 8 and 9, babalik. Hindi po, mga inibig ko, wala nakakaalam ng pagbabalik ng Diyos, mga inibig ko. Kahit ngayon, babalik ating malapanon, kaya maging handa po tayo. Tayo po lahat tumayo, mga inibig ko. At minsan pa natin papurihan ating mahal na Panginoon habang ating inibitahan, ating mga iniibig na mga baguhan, mga bisita na dito ng harapan. Tanggapin niyo po ng formal ang ating dagdag sa buhay.